Magandang hapon po. Si Bob Vernon po ay isang veteranong pulis. 37 taon siyang naglingkod sa Los Angeles Police Department. Siya po'y sumulat ng isang aklat na may title na LA Justice. Kinento niya kung paano nila sinasanay ang mga bagitong pulis na magtiwala sa kanilang bulletproof vest. Pinapasod nilang vest sa isang manikin at paulit-ulit nila itong pinapuputukan. Pagkatapos, ipinapakita nila ito sa mga rookies. Pinapasiyasat. At pagkatapos, natatagpuan po ng mga rookies na wala ni isang bala ang tumatagos. Palaging pumapasa ang vest. Ngunit isang araw po, sinabi ni Vernon sa isang rookie, ngayon, para sa huling pagsubok, ubarin mo ang vest sa manikin, isuot mo sa sarili mo, at babarilin kita para patunayan na gumagana ang vest. Hindi po nakipagtalo ang rookie. Hindi niya rin sinabi na sira ang vest. Hindi po siya tumutol. Tumakbo siya palabas ng gusali, nagbitiw sa trabaho. Bakit? Hindi dahil wala siyang paniniwala po dun sa vest. Tumakbo siya dahil ang paniniwala po niya ay biglang humingi ng personal na pagtitiwala. Mga kapatid, iyan ang dahilan kung bakit po may dalawang uri ng taong tumatakbo papalayo sa Diyos. Una po ang hindi mga mananampalataya. Hindi na po tayo nagtatakaron. Ang puso po ng isang makasalanan, iwalay sa biyaya ng Diyos, ay likas na umiilag sa Diyos at sa kanyang otoridad. Ngunit may isa pa pong uri, at ito yung mas mahirap tanggapin, mas mahirap suriin. Ito po yung mga mananampalataya. Kilala ang Diyos, malinaw ang kalaman sa kanyang kalooban, ngunit tumatakbo pa rin kapag ang pagsunod ay may kaakibat na halaga. Iyan po ang pag-aaralan natin sa hapon pong ito. Basahin po natin ang infallible Word of God sa Jonah 1 verses 1 to 3. Akin pong babasahin sa ang Balitang Tagalog. Sabi po sa verse 1, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko. Si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya'y lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis papalayo sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, minsan pa na kinikilala na ang aming pangunawa sa pag-aaral na gagawin namin ngayon ay magmumula rin po sa iyo. Ang aming mga puso, ang aming mga mata, ang aming mga pandinig ay buksan mo upang tumanggap, Panginoon, ng iyong mga utos, ng iyong mga rebuke, ng iyong mga pagtatama, Panginoon. At mauwi nga lang po ito, Panginoon, sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Karamihan po sa atin, nakilala si Jonas nung tayo mga bata pa dahil isa itong popular na bedtime story. May isa pong propeta, isang bagyo, at isang malaking isda. Ngunit sa pag-aaral na umpisa natin ngayong hapon, makikita po natin na ito ay isang aklat na napakayaman po sa mga theological na katotohanan. Sa katunayan nga po, kung babasahin natin ang buong aklat, ang tema po nito, ang Diyos na mapagbiyaya at soberano sa kanyang awa, ay matyagang hinaharap ang mga pusong lumalaban at marahang tinuturuan ang kanyang bayan na ipamalas ang kanyang habag. God is gracious and sovereign in His mercy, confronting resistant hearts and gently teaching His people to reflect His compassion. Ang pamagat po ng sermon po ngayong hapon
kapag nagsasalita ang Diyos at tayo'y nag-atubili, o sa English po, when God speaks and we resist. At ang mensahe po natin ngayong hapon, maaaring tumakas ang tao mula sa tawag ng Diyos, ngunit hindi kailanman matatakasan ang kanyang soberanong layunin. We may run from God's call, but we can never outrun His sovereign purpose. Mula po sa mensaheng ito, meron po tayong 2 puntos sa pag-aaralan. God sovereignly initiates His saving purpose. Ang Diyos po ay soberanong nagsisimula ng kanyang layunin ng kaligtasan. Pangalawa, man can rebelliously resist God's saving purpose. Ang tao ay maaaring matigas na sumalungat sa kanyang layunin ng kaligtasan. Ating simulan po ang kwento. Sa panahon pong nangingibabaw ang imperyo ng Assyria sa mga lupain ng Mesopotamia, dumating ang salita ng Diyos kay Jonas na anak ni Amittai. Siya'y inutusang magtungo sa Ninive, kabisera po ng Assyria, isang lungsod na kinatatakutan dahil sa karahasan at kapangyarihan. Siya'y inutusan pong mangaral sapagkat ang kasamaan ng Assyria ay umabot na sa harapan ng Diyos. Para po sa ating unang punto, ang Diyos na soberanong nagsisimula ng kanyang layunin ng kaligtasan. Makikita po natin sa verse 1, kapansin-pansin po doon, yung mga katagang, ang salita ng Panginoon ay dumating. Sa lumang tipan po, ang mga taga pong ito ay isang prophetic formula na ginagamit ng Diyos sa kanyang pagkausap sa mga propeta o kanino man na kanyang sinusugo sa isang misyon. Higit 100 ulit pong itong ginamit sa lumang tipan. Makakakita po tayo ng mga examples po sa Jeremias 1:4. Ang sabing ganon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi. Sa Ezekiel 1:3, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Ezekiel na pari. At maging sa Hoseas 1:1, ang salita ng Panginoon na dumating kay Hoseas na anak ni Beri. So makikita po natin dito na ang katagapong yun ay established as prophetic formula o pagtatawag ng Panginoon sa isa pong propeta. Nagpapakita po ito ng authority dahil hindi po sariling kuro-kuro ng propeta ang kanyang mensahe kundi mismo salita ng Diyos. Legitimacy, dahil iba po ang mensahe ng propeta sa karaniwang pananalita dahil ito ay tunay na propesiya mula sa tunay na Diyos. Ibig pong sabihin, simula nung siya'y sinugo ng Diyos upang mangaral po ng salita, ang kanyang mensahe ay hindi na pangkaraniwan sapagkat ito po'y galing sa Diyos. Accountability po, kapag patunayang hindi totoo ang mensahe, hindi lang reputasyon ng propeta ang nakataya, kundi pati ang kredibilidad at pagiging ang buhay ng propeta. Malinaw po sa verse 1, makikita po natin na ang Panginoon ay isang hari na nagsasalita sa propeta sa isang sugo na kinokomisyon. Ang otoridad po ng mensahe ay hindi nagmula kay Jonas. Hindi po sa kanyang reputasyon, karanasan o kahandaan, kundi sa Diyos na nagsasalita. Makikita rin po natin na hindi nagboluntaryo si Jonas. Tinawag po siya ng Panginoon. Hindi siya ang nagganap ng salita. Ang salita ang dumating sa kanya. Kaya bago pa man pag-usapan ang pagsuway ni Jonas, malinaw na ang initiative po ng kaligtasan at paglilingkod ay ganap na pagtawag na mula sa Diyos. Ang kaligtasan po at paglilingkod ay hindi nagsisimula sa desisyon ng tao, kundi sa soberanong salita ng Diyos na dumarating ayon sa kanyang layunin. Sa verse 2 naman po, ang sabi doon, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang nilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Dito naman po, ipinapakita rin ng Diyos na ang ganap na nagtakda ng lahat ng elemento ng paglilingkod ay ayon sa pagpili po ng Diyos.
Siya po pumili ng mensahero, si Jonas. Siya po ang nagtakda ng destinasyon, ang Ninive, isang malaking lungsod, isang paganong bayan, isang kaaway ng Israel. At siya rin ang nagbigay ng dahilan, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Pag-aralan po natin ang mga elementong ito po sa verse 2. Ang mensahero si Jonas. Isa pong imagery na labis po akong natuwa nung aking pinag-aaralan ang mensahe nito. Ang sabi kong ganoon, ang pangalang Jonas po pala ay galing sa salitang dove or kalapati po. Ang sabi ng NIV commentary, Jonah means dove. In Genesis 8 verse 10 to 11, the dove Noah sent out from the ark returned with the branch of an olive tree, an enduring symbol of peace and compassion. Thus, the dove may symbolically imply Yahweh's attempt to rescue Nineveh from destruction and judgment through forgiveness and mercy. The dove of peace will be his agent. Makikita po natin sa Genesis 8 verses 10 to 11, after po ng 40 days and 40 nights na flood, na alam naman po natin paghuhukom ng Diyos. Sa buong apat na pong araw pong iyon, wala pong naranasan sila Noah, walang naranasan ng ibang tao, ang mga tao, kundi ang galit, ang paghuhukom ng Panginoon. Ngunit after 40 days pong yun, makita natin doon na si Noah, gaya ng sa pangako ng Diyos, nagpalipad po ng kalapati. At bumalik po yung kalapati na may olive tree na nagsasabi po na tapos na ang paghuhukom ng Diyos, tapos na ang galit ng Diyos. Kaya po, mahahalin tulad po natin si Jonas doon na tinatawag sa paglilingkod upang maging kasangkapan sa kapayapaan at habag ng Nineveh. Malinaw po rin itong pinakita sa atin sa 2 Corinthians 5 verse 20. Sabi po doon, kaya't kami, tayo pong mga Kristiyano, ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makapagsundo sa Diyos. Sa 2 Corinthians po, hinayag ng author na dahil sa pagkakasala, na-offend po natin ang Panginoon. Dito po nagsimula ang rebelyon. Kawalan ng kapayapaan ng tao dahil sa galit ng Diyos. Ngunit ang kamangha-mangha po, bagamat ang offended party po ay ang triune God. Ang Diyos po mismo sa pamamagitan ni Kristo ang gumawa ng paraan upang makipagsundo sa tao. Kaya tayo naman po ngayon ay pinagkakalooban ng Ministry of Reconciliation. Sa Ministry of Reconciliation po, hindi tayo ang mag-uwi sa Diyos at tao. Sapagkat malinaw na po sa ating binasa na ang Diyos mismo sa pamamagitan ni Kristo ang nakapagsundo sa tao. Sa halip tayo ngayon ay mga kasangkapan ng Diyos upang manawagan sa sanlibutan na makipagsundo kay Kristo. Ang destination po ni Jonah, Nineveh. Ang utos po kay Jonas ay mangaral sa Nineveh, isang dakilang lungsod. Mababasa po natin sa mga salin ng Biblia na ang Nineveh tinatawag na Great City. Ngunit sa literal na Hebrew word po, ang sabi doon, ang salin po is a great city to God. Ngayon po tayo siguro po magtatanong, paano siya naging great city to God? Makasalanan ng bayan laban sa Diyos. Ang sabi po ni Campbell Morgan, notes on the book of Jonah, Nineveh was really great to God, for the human soul concentrated there. In God's sight, territorial extent and architectural mass or magnificence are nothing compared to a human soul.
Sa Tagalog po, ang Ninive ay tunay na dakila sa paningin ng Diyos dahil sa mga kaluluwang naroon. Sa mata ng Diyos, ang lawak ng teritoryo at ang laki o karilagan ng mga gusali ay walang halaga kung ihahambing sa kahalagahan ng isang kaluluwa ng tao. Ang utos po kay Jonah ay nagpapakita rin ng planong paglilingkod ng Panginoon sa bayan ng Ninive. Nawa po sa ating panahon, ganun din po ang makita natin na bawat pagkakataon po na maaari natin i-share ang salita ng Diyos, ito po ay kasama sa planong pagliligtas ng Panginoon. Maaaring kagalit, maaari pong kapatid na matagal na lang hindi ko nakakausap, mga kaibigan, lahat pong ito ay kasama po sa plano ng pagliligtas ng Panginoon. Ang dahilan po ng paglilingkod ni Jonas ay habag po bago paghatol. Makikita po natin sa verse 2, ang pahayag ng kasamaan ng Ninive ay umabot sa harapan ko, ay hindi po nagpapahiwatig na ang Diyos ay nagulat. Ang sabi pong ginamit po doon, ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Hindi po ibig sabihin ng kataga pong umabot sa harapan ko, ay sa isang punto po nagulat ang Diyos. O sa isang punto, ay doon lang naman naumpisahan nakita yung kasalanan ng Diyos. Ang kasalanan ng Nineveh. Malinaw po sa ating mga pag-aaral that God is omniscient. So ang kasalanan po ay hindi lingid sa harapan ng Diyos. Ang katagang ginamit na umabot sa harapan ko ay katulad din po ng ginamit sa Genesis tungkol sa Sodom at Gomorrah. Sa Genesis 5:13, sabi po doon, sapagkat malapit na naming lipulin ang lugar na ito dahil sa napakalakas na ng sigaw laban sa bayang ito sa harap ng Panginoon, at kami ay sinugo ng Panginoon upang ito ay aming lipulin. Nakita din po natin yung katagang sa harap ng Panginoon. Ang mga katagang ito ay nangangahulugan po na ang kasalanan ay nangangailangan na ng pananagutan at hatulan. Ang kabanalan po ng Diyos ang dahilan kung bakit ang kasalanan ay hindi maaaring baliwalain. Ngunit ang katotohanan siya ay nagpadala pa ng isang propeta ay malinaw na tanda na ang layunin ay hindi agarang pagwasak, kundi babala at pagkakataon para sa pagsisisi. Ang prinsipyo po na tinuturo sa atin ng Diyos, ang Diyos ang parehong nagpapasimula ng tawag at nagtatakda ng paglilingkod. Kapag siya ang nagsalita, malinaw ang utos, may otoridad at may pananagutan ang tinawag. God is the one who both initiates the call and defines the mission. When He speaks, the command is clear. The purpose carries authority, and the one who is called bears responsibility. Kung sa lumang tipan po, makikita po natin ang mga propeta na tinatawag ng Diyos upang magpahayag ng kanyang salita. Sa bagong tipan naman po, bilang isang katawan, tayo po ay pinokomisyon ng Diyos. Sabi po sa Matthew 28:19 to 20, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa Great Commission po, ang Iglesia ay sinusugo ng Diyos upang mangaral at pagbautismo. At bilang pagsunod po ng Iglesia sa panawagan ng paglilingkod, tayo ay umahayo sa missions, evangelism, at preaching of the Word. Ang bawat mananampalataya naman po bilang bahang katawan ay pinagkalooban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na maging witness o saksi ng kanyang buhay
kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ano pong sabi sa Acts 1 verses 8? Sabi pong ganun, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magsasaksi sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang iglesia po ay sinusugo upang humayo, upang mangaral at magbaptismo, at tayo pong bawat isa bilang bahagi ng katawan po ng Diyos ay pinagkalooban po ng banal na Espiritu upang maging witness o saksi ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ay hindi lamang po nakapaloob sa pangangaral ng kanyang mga katuruan, ngunit maging po sa pagsasabuhay ng mga ito, tayo po'y magiging saksi, witness ng pagkabuhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan po ng praktikal na aplikasyon ng lahat po ng doktrina na ating pinag-aaralan. Sa ganitong paraan, bilang bahagi ng ating katawan, ating nasusunod po ang Great Commission. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay biyayang kaloob ng Panginoon sa bawat isang mananampalataya na tinawag niya sa paglilingkod. Kaya't malinaw na ang ating pagsunod at ang bunga nito ay hindi dahil sa ating kakayahan o pagsisikap, ngunit sa biyaya lamang ng Panginoon. Walang malaki o maliit na paglilingkod sa harapan ng Diyos. Ikaw man ay isang pastor ng mga aral, diakono na tagapangasiwa ng panambahan, o isang ordinaryong miyembro na sa maliit na paraan ng paglilinis, pagluluto, o pagbibigay ay naglilingkod. Lahat ng ito ay paglilingkod po na ang Diyos ang may takda. At ang katapatan sa likod ng paglilingkod ng isang pastor, diakono o simpleng miyembro ay dahil hindi po sa kalakasan, sa worthiness o sa kakayahan, ngunit ito'y dahil lamang sa biyayang bigay ng Diyos. Sa loob po ng iglesia, bagamat ang roles po natin ay iba-iba, ang lahat pong ito ay co-labors natin sa bawat isa. At ang labors na to bilang isang iglesia ay nauuwi sa kanyang kaluwalhatian. Ang sabi po sa Proverbs 4:23, ang inyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Bago po ang pagsuway o pagsunod sa tawag ng Diyos sa paglilingkod, ang issue po ay naroon sa kalagayan ng puso. Kaya't ang kasalanang inilalantad sa Jonah 1 verses 1 to 2 ay ang pagtutol ng puso sa soberanong karapatan ng Diyos na mag-utos. Bago pa man may takbuhan o pagsuway, may nauna ng problema. Ang tanong na kung sino ang tunay na hari. Ito po ang kasalanan na pagnanais natin na manatiling may kontrol. Ang pag-iisip na may karapatan tayong timbangin, ipagpaliban, o i-negotiate ang malinaw na sinasabi at inuutos ng Diyos. Hindi pa ito lantad na pagsuway, kundi tahimik na pag-agaw ng trono, kung saan kinikilala natin ang tinig ng Diyos, ngunit inaangkin pa rin natin ang huling desisyon. Sa ganitong kalagayan, ang Diyos ay hindi pa tinatanggihan sa kilos, ngunit siya ay binababa na mula sa pagiging hari tungo sa pagiging tagapayo. Ito po ang kasalanang kailangan nating patayin. Ang pusong ayaw sumuko sa otoridad ng Diyos kahit malinaw na siya ay nagsasalita. Ang lunas ng Ebanghelyo sa pagtutol ng puso ay ang pagkilala sa otoridad ng Diyos
ay laging nakaugat sa kanyang habag. Ang Diyos po na nag-uutos ay siya ring Diyos na nagsasalita bago humatol. Ang utos kay Jonas ay hindi bigla ang paghuhukom, kundi paanyaya na makibahagi sa gawain ng pagliligtas. Ang ganitong otoridad ay hindi paniliil, kundi biyaya, sapagkat ang Diyos na may karapatang magwasak ay piniling magpadala ng isang propeta. Sa huli, ang ganitong larawan ay natutupad kay Kristo na hindi lamang naghayag ng kalooban ng Ama, kundi nagpakita na ang pagsunod sa Ama ay daan ng buhay. Dahil kay Kristo, ang otoridad ng Diyos ay hindi na kailangang katakutan. Ito ay otoridad ng isang Ama na nagliligtas. Ang hamon po sa puntong ito ay hindi pa kung saan tayo papunta, kung tayo ba'y susunod o tatanggi, kundi kung sino ang sinusunod ng ating puso. May malinaw na sinasabi ang Diyos. Sino ang may huling salita sa iyong puso? Tinatanggap mo ba ang kanyang utos bilang payo lamang o bilang salita ng hari? Bago ka pa man tumakas sa maling direksyon, madalas ay matagal na nating inaagaw ang trono ng Diyos sa ating mga puso. Kaya ang tanong ngayon ay simple. Kapag nagsasalita ang Diyos, ikaw ba ay nakikinig bilang lingkod o nakikipag-usap bilang kapantay niya? Dumako po tayo sa pangalawang puntos. Sa pagpapatuloy po ng ating kwento, sabi pong ganun, ngunit si Jonas, isang propeta ng Israel, ay tumanggi po sa misyon ng pagtawag po ng Panginoon. Sa halip na harapin ang lungsod ng mga kaaway, makita po natin na siya'y bumaba sa Joppa, isang daungan ng kalakalan sa dagat Mediterranean, at sumakay sa barkong patungong Tarsis. Ito po isang lupain sa dulong kanluran, sa gisag po ng sukdulang paglayo sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan nagsimula po ang ating kwento. Ang Diyos ay tumatawag patungo sa mga bansa, ngunit ang kanyang sugo ay tumatakbo palayo. Sa verse 3a, makikita po natin doon, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Sa halip po na sumunod papuntang Ninive, sumakay po ng barko si Jonas papuntang Tarsis. Kapansin-pansin din po ang ginamit na salita sa verse 3a. Sabi pong ganun, ngunit si Jonas ay bumangon. Ang salitang ngunit po ay nagpapakita po ng pagsalungat. Sa verse 2, malinaw na nagsalita ang Diyos, malinaw po ang utos. Sa verse 3, kumilos naman po ang propeta, ngunit sa kabilang direksyon. Pansinin din po natin yung salitang pagbumangon. Yung action word po na ginamit sa verse 2, sa tawag po ng Panginoon, sabi ganun, bumangon ka. Ngunit si Jonas, ang sabi po doon, bumangon. Ngunit ang kanyang pagbangon po ay pagsuway. Nakita po natin, hindi tamad si Jonas, hindi rin siya nanahimik. Ang problema po ay hindi kawalan ng pagkilos, kundi ang paglakad malayo sa kalooban ng Diyos. Maari po kasing gumalaw ang tao, maaaring maging aktibo o maging masigasig, ngunit sa maling direksyon. Sa verse 3b naman po, sabi ganon, siya'y lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barko patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Dito po sa tekstong ito, sunod-sunod na kilos ang makikita po natin kay Jonah. Bumaba siya sa Joppa, nakasumpong ng sasakyang pangdagat patungong Tarsis, nagbayad ng pamasahe, sumakay. Malinaw po na ang bawat hakbang na ito ay nagpapakita po ng isang sinadya na desisyon o isang planadong rebelyon. Ang pagtakas na ito ay hindi po biglaan o emosyonal lamang. Walang impulsiveness dito. May direksyon papuntang Joppa.
may determinasyon. Naghanap po siya ng sasakyang pagdagat at may sakripisyo. Binayaran ang buong barko upang makasakay. Handa si Jonas na gumastos upang maiwasan ang kalooban ng Diyos. Isang malinaw po na paalala na ang pagsuway ay laging may presyo at madalas ay handa ang puso ng tao na bayaran iyon. Kung mababasa po natin at lagi po nating sinasabi na ang pagsunod po sa Diyos ay costly, ganun din po ang pagsuway sa Diyos. Costly din po. Ngunit madalas po, handa po tayong bayaran ang presyo po ng pagsuway kaysa pagsunod. Sinabi ng kasulatan, si Jonas ay tumakas mula sa harapan ng Panginoon. Hindi po ito nangangahulugan na naniniwala siyang makakatakas siya sa omnipresence ng Diyos. Tandaan po natin, si Jonas ay isang propeta. Alam niya, nalalaman niya, aral siya na ang Diyos ay omnipresent. Kaya't alam niya na hindi siya makakatakas mula sa harapan ng Panginoon. Sa halip, ipinahayag po ng katagang ito na ang pagtakas po ni Jonah ay sinadyang paglayo sa pagtawag po ng Diyos. Alam ni Jonas kung sino ang Diyos. Alam niya kung ano ang kanyang kalooban. Ngunit tumanggi siya na sumunod dito. Kaya ang kanyang pagsuway ay hindi po bunga ng kamangmangan, kundi ng malayang pagtanggi. Ito ay hindi lamang po moral failure. Ito ay theological resistance. Bakit po? Dahil ito isang pagtanggi sa karakter ng Diyos, lalo na sa kanyang habag na handang umabot kahit sa mga taong ayaw ni Jonas na maligtas. Sa katotohanan po, si Jonas ay hindi lamang tumakbo palayo sa Ninibe. Siya po'y tumatakbo palayo sa puso ng Diyos. Isa pong prinsipyo na makikita po natin dito, na kapag tinatanggihan ng tao ang malinaw na utos ng Diyos, siya ay sadyang tumatalikod sa presensya ng Diyos at aktibong pinipili ang sariling landas kapalit ng kalooban ng Diyos. When a person rejects the clear command of God, he deliberately turns away from the presence of God and actively chooses his own way over the will of God. Ang pagliligtas at paglilingkod po ay soberanong pinili ng Diyos. Ngunit ang bunga ng pagtanggi o pagsunod sa kaligtasan at paglilingkod ay responsibilidad pa rin ng tao. Kapag tinatanggihan po ng tao ang kalooban ng Diyos, hindi siya nananatiling neutral. Ang pagtanggi sa layunin ng Diyos ay laging may kasamang pagyakap sa sariling kalooban. Walang gitna sa pagitan ng pagsunod at pagsuway. Kapag nilalabanan ng tao ang layunin ng Diyos, ginagamit niya ang parehong lakas, talino at kakayahan na dapat sana'y inilaan sa pagsunod, ngunit ginagamit niya rin ito upang lumayo sa Diyos. At iyon po ang trahedya sa rebelyon ng tao. Hindi kakulangan ng kakayahan ng problema, kundi ang katigasan ng puso. Bilang ilustrasyon po, isang hari ang nagsanay sa kanyang ubo upang maging matapang, malakas, at magkaroon ng karunungan at kakayahan sa digmaan. Ngunit habang sa pagsasanay, ang hukbo po ay lalong tumatapang, lumalakas at gumagaling sa digmaan. Ngunit isang araw po hanggang sa kalaunan, ang hukbo po ay nagplano ng rebelyon sa hari. Ginamit nila ang tapang, lakas at karunungan sa digmaan laban sa haring nagbigay sa kanila nito. Ganyan din po ang kasalanan. Ang kasalanan po ay rebelyon sa isang dakilang hari na may likha ng langit at lupa, at ang mga regalong binigay ng Diyos mismo sa atin ay ginagamit natin laban sa kanyang paghahari.
Minsan po, ang paglayo natin sa Diyos ay hindi lantad na pagsuway. Hindi tayo nakikipagtalo, hindi rin tayo galit. Lumalayo na lamang po tayo sa Panginoon. Tahimik, mabilis, at may paunti-unting distansya. Parang ang presensya po ng Diyos ay biglang isang naging bigat na mas madaling iwasan kaysa lapitan. Hindi po tayo nagkakaroon ng panahon upang huminto para manalangin o hindi humihingi ng tulong sa ating mga kapatiran. Ang ganito pong uri ng kasalanan ay mapanganib dahil hindi ito mukhang rebelyon. Mukhang pagod lamang po tayo, abala o tahimik. Pero kung tapat po tayo, pamilyar ito sa atin. Kapag ang salita ng Diyos po ay masyadong offensive o against sa ating preference, iniiwasan natin ito. Kapag hinihingi ang pagsisisi, pinupuno po natin ang ating schedules. At minsan pa nga po, nagiging abala pa tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po sa pagharap sa Kanya, sa pribadong paraan. Kaya itong kasalanan dapat nating patayin. Ang paglayo po sa Diyos na parang sa paglayo sa Kanya ay may kapayapaan. Gayong ang presensyang iniiwasan natin ay siya ring nag-iisang makapagpapagaling sa ating puso. Ang lunas po sa pag-iwas natin sa Diyos ay hindi ang pilitin ang sarili na maging mas espiritual o mas malapit, kundi ang alalahanin kung ano ang uri ng Diyos ang lumalapit sa atin sa Ebanghelyo. Sa krus, hindi po tayo iniwan ng Diyos. Siya ang unang lumapit sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ang presensyang minsan nating kinatatakutan ay ang parehong presensyang nagbuhos ng awa na sa halip na hatol. Ipinapakita po ng Ebanghelyo na ang paglapit sa Diyos ay hindi para itulak tayo palayo, kundi para akuin ang lahat ng dahilan kung bakit gusto nating umuiwas ang ating hiya, takot at kasalanan. Kaya kay Kristo, ang presensya ng Diyos ay hindi na isang guilt-tripping na kailangang takasan, kundi isang kanlungan na maaari nating lapitan. Ang panyaya ng Ebanghelyo ay payak, huwag tayong lumayo sa Kanya, lumapit ka. Sapagkat ang Diyos na ating iniiwasan ay siya ring Diyos na kayang magpagaling sa ating puso. At siliwanag ng krus, ang paglapit sa Kanya, ay hindi po banta sa ating kapayapaan, kundi ang tunay nitong pinanungulan. Ang hamon po para sa atin, huminto ka sandali at maging tapat sa sarili. Saan ka unti-unting lumalayo sa Diyos sa harap na lumalapit sa Kanya? Kapag ba ang salita ay offensive o against sa ating preference, mas madali po bang maghanap ng pagkakabalaan kaysa umupo at manalangin? Ngayong linggo, subukan mong lumapit muna sa Diyos sa mga sandaling walang nakakakita o sa pribado. Buksan mo ng pribado ang Kanyang salita kahit sa mga bahaging hindi ka komportable at manalangin ng simple at totoo. Hindi para magmukhang espiritual, hindi dahil ito ang kailangan mo. Mula roon, lumapit ka rin bilang bahagi ng Kanyang bayan. Makinig sa pinapangaral na salita. Makisama sa pulong panalangin ng iglesia at lumapit sa hapag ng Panginoon kasama ng mga kapatid. Ito po ay panawagan po para maging tapat po tayo. Minsan nakakalimutan natin na ang means of grace na pribado natin ginagawa tulad ng panalangin, devotion at family worship. Ngunit masigasig po tayo sa public na means of grace. Kung ganito po ang kalagayan natin, hindi ito paglago, kundi pagpapanggap o hypocrisy. Ang hinahanap ng Diyos ay hindi po maayos na kilos sa publiko, kundi pusong hinuhubog niya sa pamamagitan po ng private means of grace. Sapagkat ang tunay po na kabanalan ay nagsisimula sa pribadong paglapit sa Kanya sa pananalangin, devotion at family worship. At natural na umaapaw sa tapat na pakikipagbahagi kasama ng Kanyang bayan. Ang huling punto ko po rito, maging tapat po tayo sa private means of grace po.
Huwag po nating kalimutan ang pribadong pag-aaral ng salita ng Diyos, family worship, at ang prayer. Minsan nga po, ito yung pinakamadali. Ngunit nakakalimutan natin. Tapos, dadaan ng linggo, makikibahagi po tayo sa public ministry of grace. Siyasatin po natin ang ating mga puso. Kung paanong inuhulma tayo bilang isang iglesia sa pakikibahagi po natin sa kanyang hapag sa Lord's Supper. Kung paano po tayong hinuhulma bilang isang iglesia sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung paano po tayo hinuhulma bilang isang iglesia sa pamamagitan po ng pagdalo sa pulong panalangin. Hinuhulma rin po tayo ng Diyos sa ating pribadong pananalangin, sa ating pribadong pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating pribadong family worship. Si Adoniram Judson po ay isang napakatalinong kabataan. Unti-unti siyang lumayo sa pananampalataya dahil sa impluwensya ng isang kaibigang atheist na nagngangalang Jacob Iyames. Isang gabi habang naglalakbay, tumigil siya sa isang tuluyan at buong gabi niyang narinig ang daing ng isang lalaki na hihingalo sa katabing silid. Paulit-ulit ang tanong sa kanyang isip, handa ba akong mamatay? Kinaumagahan, nalaman niyang ang namatay sa kabilang silid ay ang kaibigan niyang si Jacob Iyames. Ang kaibigang nagtulak sa kanya palayo sa Diyos. Sa pagkagimbal na sabi niya, "Lost, he is lost, and I am following him." Sa gabing iyon, hinarap siya ng Diyos at doon nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Ang dating tumatakbo mula sa Diyos ay naging misyonary sa Burma. Nagtiis ng hirap, ngunit iniwan po ang salin ng Biblia sa wika ng Burma. Nag-iwan siya ng mga iglesia at isang legacy ng pananampalataya na patuloy na namumunga hanggang ngayon. Mga kapatid, sa Jonas 1 verses 1 to 3, wala pa po tayong bagyong nakita, wala pa po tayong isdang nakita, at wala pa pong parusa. Ngunit malinaw na ang problema. Nagsalita ang Diyos at tumalikod ang tao. Kilala ni Jonas ang Diyos, naiintindihan niya ang kanyang utos, ngunit nang ang pagsunod ay may kaakibat ng halaga, siya ay bumangon hindi upang sumunod, kundi upang kumakas. Ganyan din ang sandaling hinarap ni Adoniram Judson. Hindi siya lumayo dahil sa kamangmangan, kundi dahil may landas na mas madali at mas kontrolado. Ngunit sa gabing iyon, hinarap siya ng katotohanan ito. Ang pagtakas sa tawag ng Diyos ay hindi neutral. Kung hindi siya babalik, may patutunguhan ang kanyang paglayo. Ito naman po ang ating pag-asa. Ang Diyos na nagsalita kay Jonas at Judson ay hindi tumitigil kapag ang tao po ay nag-aatubili. Maaaring tumakas ang propeta, maaaring tumakas po si Judson, ngunit ang layunin ng Diyos ay nananatili. Ang salita ng Panginoon ay dumating at hindi iyon nabubura ng ating pagtanggi. Kaya ang tanong ngayon ay simple. Kapag nagsalita ang Diyos, saang direksyon ka bumabangon? Maraming salamat.